Mga kapiday, sa magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto po, magre-react lang po tayo mga kapida, dito ho sa legal opinion po ni Attorney Mark Tolentino patungkol ho sa possible impeachment case na isasampa ko dito mga kabida sa mga maestrado po ng Korte Suprema. Ayon po sa paalala po ni House Speaker Martin Romualdez, dahil ho sa nakita ko nilang mali ang naging desisyon daw ng SC dito ho sa articles of impeachment laban ho kay Vice President Sara Duterte, kung saan po makabida diniklara pong unconstitutional o labag sa saligang batas po mga kabida. At sabi po ni Attorney Tolentino na hindi ho daw basta-basta hong ma-impeach ito hong mga maestrado po ng Korte Suprema, dahil unang-una po kailangan meron pong batayan po mga kabida Eto, babasahin ko lang po ito hong kanyang post. Actually, opinion po niya ito mga kabida patungkol ho dito sa babala po ni House Speaker Romualdez nang ito po ay nagsalita po kagabi mga kabida sa isang video message po Kumbaga, ang sinabi po niya ay nagsampa na raw ng motion for reconsideration ito pong House, at ito kung ginawa po ng House ay hindi po pagsuway sa naging desisyon po ng SC, kundi gusto lang po nilang protektahan po makabida unang-una ang bukod tanging kapangyarihan po ng House of Representatives to initiate all impeachment proceedings mga kabida. Eto, babasahin ko lang po itong kanyang post. Actually 9 minutes ago po ito mga kabida Ang sabi po niya dito, inihayag ni Attorney Mark Tolentino sa kanyang Facebook post ngayong Martes, August 5, ngayong araw po ito mga kabida na hindi basta-basta ma-impeach ang mga maestrado ng Korte Suprema dahil lang sa kanilang ruling. Ayun. Sa ilalim ng Article 11, Section 2 ng 1987 Constitution, maaari lamang ma-impeach ang mga maestrado sa grounds na culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, ibang high crimes at betrayal of public trust. Ayun. To equate a legal interpretation with betrayal of public trust is a dangerous precedent that undermines the very principle of judicial independence, a cornerstone of any constitutional democracy, ani Attorney Tolentino. Ibig sabihin po dito mga kabida, kung pagbabasihan ito hong betrayal of public trust dahil lang po sa interpretasyon po ng Korte Suprema na hindi ho sang-ayon dito ho sa kagustuhan po ng House of Representatives at pagbabantaan po ng impeachment mga kabida, ito hong mga maestrado, it's a very dangerous precedent po ito mga kabida. Sinabi pa niya na ang Korte Suprema ay dapat malayang i-interpret ang konstitusyon ng walang takot, at ang pagbabanta sa mga maestrado gamit ang impeachment is tantamount to undermining the rule of law. To disagree with a ruling is everyone's right, but to weaponize impeachment against the very institution sworn to uphold the Constitution is a threat to democracy itself, saad ni Attorney Tolentino. Ayan. So yun yung kanyang opinion ho mga kabida dito ho sa mga pagbabanta sa posible daw sasampahan po ng impeachment case ito hong mga maestrado dahil lang po daw dito ho sa kanila hong naging desisyon. Eto, ulit-ulitin ko po ito hong aking personal na pananaw dito mga kabida, at nasabi ko na ito sa previous vlogs ko mga kabida na ang opinion po at desisyon po ng Korte Suprema ay mananatili po yan na interpretation. Pangalawa po, ang interpretation po ng Korte Suprema ay magiging batas na po yan at jurisprudence. Okay? So dapat po malaya ang Korte Suprema na mag-interpret po ng batas. Kasi yun yung binigay po ng konstitusyon po sa kanila. The sole authority na binigay po ng konstitusyon na mag-interpret ito hong
Supreme Court sa saligang batas po, mga kabida, ano? So, yun po. Hindi ho basta-basta po ito hong impeachment laban ho sa mga maestrado ayon po sa mga pagbabanta, hindi lang po mga kabida mula sa House, maging doon ho sa mga individual na galit dito ho sa naging desisyon po mga kabida, no, ng Korte Suprema, ano po, no? So abangan na lang po natin kasi ang sabi po ni Speaker Romualdez, nagsampa na po raw sila ng motion for reconsideration, para ho baliktarin ito kung naging desisyon po ng SC. Alright, tingnan po natin kung babaliktarin ba ito o mabaliktad ba ito, mga kabida, considering unanimous decision po ang naging rendition po, mga kabida, ng desisyon po ng SC, Marami hong mga abogado ho nagsasabi na mahirap na raw, ito hong mabaliktad ito pong desisyon po ng SC po, mga kabida, po. Ang sa akin lang po dito, dahil ho dito sa paalala po o warning po ni Speaker Romualdez sa mga maestrado, baka po kung hindi po nila makuha po itong desisyon po, sa kanila hong MR, baka ito po yung gagamitin po nila, mga kabida, para ho sampahan po ng impeachment case ito hong mga maestrado po, itong 13 justices po, mga kabida, na sumang-ayon at nagdesisyon na labag sa saligang batas, sa isang provision po ng saligang batas sa one-year bar rule, ito kong articles of impeachment na isinampa po, mga kabida, ng House of Representatives diyan po sa Senado against dito ho kay Vice President Sara Duterte. Ang advice po ng ilang mga constitutionalist at mga abogado, tanggapin na lang po ito hong desisyon kasi whether we like it or not, mga kabida, maski mali o tama man ang desisyon po ng SC, wala na po tayong magagawa dun. Kasi yun yung kapangyarihan po ng SC to interpret the law. At wala pong ibang institusyon po, mga kabida, na binigyan ng konstitusyon ng kapangyarihan to interpret, ay ito lang pong Korte Suprema lang, mga kabida, po. So, let's respect the decision, At kung meron man pong paraan para po i-apila po ito, mag-motion for reconsideration, so gawin po nila. Kagaya po ng ginawa po ng House po, mga kabida, At kung anumang magiging desisyon po ng Korte Suprema dito ho sa motion for reconsideration po ng House, dapat pilit mong tanggapin po ito. Kasi yun yung demokrasya po Yun yung demokrasya po, mga kabida, po. Ang problema lang kasi po dito sa atin po, mga kabida, Kasi gusto po nating igiit yung ating gusto. Kahit na po sinabi na po ng isang institusyon na mali po, okay? Giit ng giit pa rin tayo, mga kabida. Hindi ho tayo marunong tumanggap ng pagkatalo. Yun yung problema po natin. Alright? Dito ho sa ginawa po ng Korte Suprema, kung saan dineklara po na unconstitutional o labag sa saligang batas, ito pong articles of impeachment. Dapat tanggapin natin yun. Kasi yun yung nakita po, mga kabida, ng Korte Suprema. Wala hong sino man po, kahit na abogado po, mga kabida, ang meron pong otoridad na mag-interpret po ng batas. Kaya merong ang korte, Hindi po pwede ang mga abogado ho ang mag-i-interpret po dito, Kasi may kanya-kanya po silang interpretasyon. At wala hong mananalo po doon. Mga kabida, kanya-kanyang argumento po. Kaya nga, ang konstitusyon po natin, naglagay po ng isang institusyon po, binigyan po ng authority to interpret para yun yung magiging batayan po, mga kabida. Yun ang sundin, Kumbaga, yun yung standard po. So, ito hong desisyon po ng Korte Suprema, magiging standard po ito. Ito yung magiging batayan, mga kabida, sa mga future decisions. Ang salita po ng Korte Suprema ay nagiging batas na po yan. In fact, kung wala hong batas, kung meron pong desisyon ng Korte Suprema, ang tawag po dyan is jurisprudence. At yun yung ginagamit po para ho magdesisyon po ang Korte ayon po, mga kabida, sa naunang desisyon ng Korte Suprema. Alright? So kung hindi po natin gusto ang desisyon po ng Korte Suprema, we have a lot of
remedies para ho pwede ho nating i-exhaust po mga kabida, no? Alright? Like motion for reconsideration. Alright? Ganun po yun. Kahit na sa mga lower courts, kung hindi po natin gusto po yung naging desisyon po mga kabida, no? Ng lower court, pwede ho tayong umapila sa higher court. At kung nakita po natin na mayroon pong pang-aabuso doon ho sa lower court po mga kabida, pwede ho tayong mag-file po ng certiorari po mga kabida sa Korte Suprema. Kaso lang po dito sa Korte Suprema, wala na po Hindi po tayo pwedeng magsampa po ng certiorari. Ano? Kasi yung Korte Suprema, yun na yung last court po mga kabida. Kumbaga, the last defense po ng ating demokrasya. At sana tandaan po natin at tandaan po sa mga nagmamagaling po dyan, ng mga abogado, dapat silang may alam po dito, ng Korte Suprema po, sila po yung last defense ng ating demokrasya. Pag nawala ito kung last defense po na ito, mga kabida, saan po tayo pupulutin? Magiging chaotic na po ito kung ating bansa po mga kabida. So, yun lang po. Sana po, magbigay po tayo ng respeto dito po sa Korte Suprema. Kung hindi po natin nagustuhan yung desisyon, so be it, tanggapin po natin to. Kasi sila lang po yung binigyan ng otoridad ng konstitusyon, na mag-decide at mag-interpret ng mga batas po natin. Lalong-lalo na po, kung ano po ang sinabi po ng ating saligang batas po, mga kabida. Wala na pong iba. Okay? Wala na pong iba. Alright? Okay, bago po tayo magtapos po, mga kabida, meron lang po akong babasahin po sa inyo, Isang statement po ito mula sa isang kilalang abogado at dean ng College of Law ng UST. Ito hong si Attorney Nilo Divina. Okay? Respetado hong abogado po ito mga kabida ng Divina Law. Ito po yung kanyang pahayag po patungkol ho sa naging desisyon po ng SC dito ho sa Articles of Impeachment versus Vice President Sara Duterte, kung saan po ay dineklara po ng Korte Suprema na unconstitutional o labag sa saligang batas, mga kabida. Ito yung kanyang sinabi po. The decision is not a rebuke of Congress, nor does it diminish the House constitutional authority to initiate impeachment proceedings. Rather, it is a reminder that even the best of intentions must yield to constitutional procedures. Ayan po. So, para ho sa inyong opinion at pananaw, mga kabida, please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.